So yun po mga ka-business, nakapagligpit na si Dindin dito sa kanyang ito cellphone niya. Ayos na, naliligpit niya na rito. Malinis na. So dito naman si Ming, okay tinulungan mo si ate mo pala magligpit. Hindi. Ano ang ginawa? Tunganga. Nakatunganga lang? Sa kwarto, no? Ha? O yan, isarado mo yan dyan. Sa kwarto po ni mama, dito po ako palagi naglilinis. Hindi po dito madami po ito eh. Okay na, nalinis na. No, si Yasio, anong ginawa mo dyan, Yas? Nagbabantay po ng bata. Nagbabantay. Nakahubad ka pa. Ang bihira. Init po. Si Mingay naglaba, mga ka-business yan. Naglaba. Tapos dyan, ano dyan? Nagkapagligpit ka na ba dyan? Naglalatag ng higaan? Para hindi na po magdating mamaya. Ligpit ha, ligpit tayo, ligpit. Ligpit yung dapat iligpit, yung mga labahin ni Mingay, di pa natapos-tapos mga ka-business. Bukas na to kasi tuyo na yata to. Tuyo na to. So, bukas na tapusin yan ma. Nilabhan ni Mingay dito, di matapos-tapos eh. Kasi si Tinay nga may lagnat mga ka-business, nilagnat Anong nakainom na ba ng gamot yan? Ay, parang may nakita ko mga gamot doon na sa tiris. Okay, yung mga gamot dyan na sa tiris, kaya dalhin mo nga dito. Yung mga gamot nga nakikita ko doon kanina. Aman, okay condition Tinay. Kaya hindi matapos-tapos yung labahin mo. Hindi kaya yan sa hindi kaya sa nga ka-business, yung tawag nito yung hindi rin yung pag pag humahawak ka ng tubig na matagal hanggang ng paglalaba, sobrang tagal ka nakababad yan sa tubig, tapos bigla kang magpadidi kay Tinay. Hindi kaya ng dahilan? Sabihin sa dahilan din na nadididi ni Tinay yung lamig ng katawan mo. Kasi may sipon siya eh. So bukas na tatapusin yan. Nahawa nga, kaya may isa man nagkaroon ng lagnat sa akin. Basta ang iligpit na lahat ng mga gamit. Iligpit lahat ng mga gamit dyan. Yung sayo, okay, mga gamit mo naligpit na yan. Okay na yan sa'yo dyan. Naligpit na, ayos naman pala na. So yun po mga ka-business, bukas na namin tapusin itong mga ginagawa namin dito. So gabi na, bukas uli umaga para madaling matapos, pagtulong-tulungan na lang ng mga dapat ligpitin, lalo na yung mga nalabhan na. Ang dami na kasing natapos niya, pinigay rin ulat niya, ang dami niya. Dami mga ka-business ang dami niya. Tapos dito tapos na yan, ito pa. So bukas na yan siya liligpitin. Bukas na yan siya tag nito itupi. Ito tapos na rin to. Ito na lang ang problema. Kailangan matapos niya yan bukas mga ka-business. Ito ba yung akong lumong okay. Simple lang isa dyan i-off na tong i-off natanggal na ba tong yung saksakan ng washing. Bukas na to ipaikutin ulit. Mga ka-business, ito dapat sa baba to nakapwesto. Ngayon ang ginawa ni Mingay, pinaakyat dito kasi ang problema nga niya, pagka doon sa baba buhat sa mga gamit, buhat sa mga dito, ito buhat, baba din sa hagdan. Tapos tapos na naman yung
maglaba, iaakit na naman niya dito kasi dito na naman siya ngayon magsasampay. Ano siya, nahihirapan. Nahihirapan siya, sabi niya, iaakit mo na lang kaya doon para pag umiyak si Tinay, kasi minsan dito lang naman kasi madalas yan sila Tinay, dos kwarto, minsan dos tires. Pagka umiyak, madali lang siya makapunta, hindi yung pagka aakyat pa siya dito ulit. Sabi niya, iakyat mo na lang muna kaya yung washing nang di ako mahihirapan. Dito, ngayon ginawa, dito niya inakyat sa taas. Dito siya naglalaba na lang sa dito sa taas. Hindi na siya mahihirapan. Kasi nakaraan mga kabisnes, naglaba siya nung nakaraang linggo ata yun eh. Sobrang dami niyang nilabhan mga kabisnes kasi dahil dito talaga sa amin, lumala talaga sa amin dito na marami talaga kami labahin na sa araw-araw, ilan yung magagamit namin, ilan kami. Naglalaba yan si Mengay ay lingguhan. Minsan, lingguhan ba? Ano mo man o? Lingguhan kasi yan siya naglalaba. Kaya tambak talaga, sobrang dami. Ngayon, one time na naglalaba yan siya, so tapos na naglaba. Ang ano naman kasi niya, nung natapos siya maglaba, naligo. Baliktad dapat yun kasi naligo muna bago siya naglaba. Hindi siya ganun kasi siyempre pinawisan na rin. Dinaligo. Patapos maligo, akit dito, nagbihis. Dito nagbihis siya sa kwarto. Bumaba. Saktong-sakto naman nung pagbaba niya diyan sa hagdan. Buti nakarating siya dun sa sa may yung pinaka yung patag na ba? Doon na sa patag at yung sa tawag niyan. Bago bumaba uli kasi akyat tapos may sampa, nung nakasampa ka doon, nakaakit nga doon sa ibabaw, tapos akit ulit sa hagdan. Dito pa lang sa mahabang hagdan na to, pagdating doon sa baba, bumagsak siya doon mga kabisnes. Nauntog na siya doon sa nauntog siya doon sa tawag nito, yung hawakan ng railings doon. Nauntog siya doon. Saktong-sakto naman si Dodong na nanggagaling sa labas, paakyat. So nakita niyang mama niya na nahimatay pala mga kabisnes dahil sa pagkaintindi ko talaga sa pagod kasi si Mengay mga kabisnes, yun ang madalas niyang sakit. Na pagka yan ay napagod at lalo pat makikita mong kamay niya, pag ganun-ganon na yan siya, ganun-ganon na yung kamay niya, na ganyan-ganyan na yan. Binabantayan ko na yan mga kabisnes kasi ang kasunod yan, mababagsak na yan. Kumbaga, yan, bigla na lang manghimatay. Narinig ko si Dudong sa baba na sabi niya, pa, tulong. Di alam ko na kasi kabisado ko na si Mengay mga kabisnes pagka narinig ko mga bata may mga ganyan tagpo. Marinig ko mga ganyan. Alam ko na yun himatay na naman yung mama nila. Pagbaba ko dyan kasi dito ako sa taas nun eh. Pagbaba ko pala dyan, pagsilip ko pala dyan sa hawak-hawak na ni Dudong si mama niya. Nakita kasi niya eh. Di hila-hila namin dito paakit sa taas kasi kailangan ma-electric pa na. Di sabi ko, Dong, alalay lang kasi siyempre bigat ni Mengay. Dinala namin dito, tapos pinahiga namin dyan, pin-electric pa na namin, tapos yun, hinaplasan ko na hinaplas, ang lamig ng katawan, mga kabisnes, sobrang lamig. So siya, parang pinasok ng lamig yung katawan niya dahil, siyempre bagong panganak lang din naman yan, kaya wala pa isang tao si Tinay, so ibig sabihin, yan? Sabi, magaling pasukin pa ng lamig talagang katawan, yung bang ika nga sinasabi ng maraming familiar sa atin, yung tinatawag na binat. Kaya sabi ko sa kanya, nung himasmasan, naka-recover na. Sabi ko kasi, pag naglaba ka, huwag ka na maligo. Mas mainam yung naligo ka muna bago ka maglaba. Sabi ng katwiran niya, hindi daw kasi, siyempre pinawisan na nga din daw siya. Kailangan daw talaga niya uli maligo. Sabi ko, oo nga, kaya lang, ang problema mo nga, ganyan, madalas na pagkakataon, ganyan talaga madalas. Sa madaling salita kasi, si Mengay talaga himatayin mga kabisnes. Himatayin talaga. Kaya, yun. So, sabi ko, ikaw, dito ka maglalaba sa taas. Ayan.
Kaya nung naglaba siya dito, tuwang-tuwa siya dahil pagkatapos niya maglaba, hindi na siya aakyat para magsampay dito. Kasi hindi naman pwede doon sa may garahe doon sa likod magsampay kasi ang tawag nito yung sikip man doon, masikip man doon kasi pati hindi talaga ubra din doon. Ang sikip, tsaka malayo, lakad pa siya ng sobrang layo. And dito, katapos niya isang ganun niya lang, ando na, makapagsampay na siya kaagad ng timano. Kasi nga ito, si Mingay ang problema ito, himatayin mga kabisnes, ewan ko. Yun talaga sakit niya eh. Pina-check up namin niya noon, ano daw siya, balot yung puso niya sa taba. So ginamot na namin yun eh. Tapos ito na naman ngayon, bumabalik na naman yung sistema niya na pagka napagod, manghimatay. Pagka may mga ano pa yan, may mga tagpo pa yan na halimbawa, nasa church kami, tapos crowded, sobrang daming tao, siyempre may mga tagpo kasing ganun, sobrang daming tao, di crowded na, so sabi, mainit mga kabisnes, asahan mo yan. Pagka yan ay pinawisan at gaganong-ganon na yan, ganun kasi pawis na, ando na. Minsan pagka mapapansin mo na lang, biglang kakapit sa upuan, ano? Tapos gaganong-ganon na, papikit-pikit na, ito na. Wala na akong kuwan dyan, wala nang maraming kuskus balungos, nilalapitan ko na yan. Sabi ko ito mamaya-maya, wala na to, papagsak na to sa upuan. Maya-maya lang, pagkahawak mo palang ganyan, wala nang malay, tapos naninigas yung panga, ito. Yan ang problema niya talaga. Kaya si Mengay hindi po pwede yung yung maglalabas sa ng mga ilog. Paano kung biglang nang himatay doon sa tabi ng ilog, doon sa sapa, tapos biglang nasubsob doon sa tubig, di patay. Kung walang makakita. Kaya di yan siya po pwedeng hindi siya po pwedeng umalis na walang kasama. Tapos yung katulad yan, naglalabas siya na mag-isa lang, hindi po pwede, kailangan may nagsisilip-silip yan. Kaya nga lagi kong sa mga bata na pag pagod ang mama ninyo, katulad yan, naglalaba, silip-silipin nyo yan, huwag yung pabayaan talaga na hindi nyo tingnan yan, kasi alam nyo na ang sitwasyon ng mama ninyo, himatayin yan, pag napagod yan, himatay talaga yan. O ngayon, ito, pagod na pagod. Ngayon, tinigilan niya na yung labahin. Hindi niya tinapos. Yan o. Hindi niya na tinapos yan. Bukas na uli yan. Kasi din siya ng katuwang niya dyan sa paglalaba. Karating lang din. Galing sa school. Bukas na to uli. Mga business. So yun na po muna mga kabisnes, bukas tatapusin namin itong gagawin namin dito mga kabisnes. Tulog na si Tinay. Ayan na, yun kayo, bagsak na. Hindi na tinapos yung labahe niya mga kabisnes. So yun po mga kabisnes, ito lang po muna yung update sa mga gawain namin sa loob ng bahay. Bukas na namin ito tatapusin. Good morning po mga kabisnes naming minamahal. Yun po, kasalukuyang binabaybay ko po ang Commonwealth mga kabisnes, napaka-traffic sobra. Ako po ay naghahatid mga kabisnes, isa sa mga kaibigan ng ating pinuno mga kabisnes. Natid ko po sila dito sa Central Avenue. Simula alas 6 na biyahe mga kabisnes, nakarating kami dun sa Central Avenue ay alas 9:13 mga kabisnes. Ganon katindi yung traffic dito sa kabila, counterflow na mga kabisnes. Nung ganon din ang sumada, sobrang traffic pa din mga kabisnes. Grabing traffic mga kabisnes, kahit sa pauwi, grabing traffic pa din mga kabisnes.
Grabing traffic talaga, sobra. Kabilaan mga ka-business. Pero mo alas 6 ako umalis, anong oras na? Kasalukuyang binabaybay kong Commonwealth pa uwi mga ka-business. Ito po yung status ngayon dito sa Commonwealth, sobrang traffic talaga. So yun po mga ka-business, no, tabayanan nyo po, umaga na pa dito sa aking paglalakbay pa uwi. Yun po mga ka-business, mapagpalang gabi sa ating lahat. Ayun. Yung mga labahin ay tapos na. Mangilan-ilan na lang mga ka-business. Kasi kanina ay maga ay hindi mo na si Mingay naglaba ulit kasi kulang sa hangir. Walang magagamit na hangir mga ka-business. Kaya tulad nga ng kuan, yung sinabi ko na bukas tatapusin pero hindi rin nasimulan ng umaga kasi daw sabi ni Mingay kulang daw siya sa hangir, sabi niya gabi ko na lang uli sisimulan, kaya yun nasimulan niya ngayon. Ito na yun yun. Ito isasampay na lang ito yun. Yan, tapos na yan, tapos may kakaunti na lang natira dito. Yan. Ayun, ito na lang pala, kunti na lang, isang ano na lang. Ngayon lang din niya ito na nasimulan. Yan. So ito na lang. Yan. Sa dami nun, yan na lang. Dapat to kanina umaga pa sana, nangyayari na sana yan. Hindi nagawa mga ka-business. Kasi kulang na daw siya sa hangin. Ngayon, yung ano dito, ayun, marami ng hanger bakante mga ka-business, oh. Ayun, oh. Madilim. Kaya lang mga business, i-on ko lang yung ano, ilaw. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karintisadong epektibo na ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protektodo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business,
kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan, abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business naming minamahal. Please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat! Yun. So ito na yung mga hanger bakante, oh. Dami na. Yan. Ito yung sa yung mga damit ni Tinay, mga business. Yan. Ito marami nang natupi si Mingay dito, oh. Ano? Dito, mga uniform ni Kihiyam na to. So yun po ang ano, yun po yung ito yung continuation dun sa vlog ko kagabi mga ka-business. At ano na naman, tag-ulan na naman mga ka-business. Tag-ulan na naman to. Ang ulan na to, simula pa to nung kagabi ay maulan na talaga. Ayan. This is ang prinsesa ni Daddy. Ang prinsesa ni Daddy. Papa. Mahilig siyang magtawag ng papa, mga ka-business. Pakipapa siya. Pero halos lahat naman sila mga ka-business ng mga anak ko. Nung mga maliliit pa sila, ano talaga, papa, ako ang naging hinahanap, mga ka-business. Yan sila si Jamela, si Dodo, si Makma. Halos man lahat sila. Pakipapa sila. Ako ang hinahanap ng mga maliliit pa yung mga yan. Ayan na. Ayan na mga bisyo. Di bababa sila. Papa daw. Andito lang si Daddy, oh. Nag-vlog si Daddy. Andito Daddy, oh. Daddy, bikis muna ako. Punta sila sa baba, mga ka-business. Yan doon ang mama niya, eh. Gano'n sila doon. May ginagawa mama niya doon. Nagluluto. Apa agad niya. Sabi ko sa iyo, eh. Mga business, hinahanap agad niya ako. Apa, magbablog para si Daddy, oh. Natawa na kasi nandito naman, karga naman ni Daddy. Bonjour, Daddy. Tititigan ka muna niya mga ka-business, tapos pakitingin na kung okay ba, sakto ba sa frame. Oo. Kuya niya, marunong siya mag-ipaglaro. Nakakaintindi na talaga siya, ano na siya, yung matured na talaga na masyado isip niya. Sino ko ang dalaga. Prinsesa namin, oh. Si Princess. Princess. Ang pangalan ko din. Princess! Parang kailan na. Ayan, malaki na si Tinay. 7 months na, mga business. Napaka, ano niya, yung isip niya ay matured, mga ka-business. Nakaintindi na siyang sa mga ibang mga bagay. Intindihan niya na kung nakita kang kumakain, yan, magsasalita yan, kahit hindi ko naman maintindihan talaga ano yung sinasabi niya, pero nagsusumikap magsalita. Parang ang ibig niya sabihin na subukan niyo naman ako, kakain din ako, ganun. Pag makakita yan siya ng bote, alam niya na tubig, alam talaga niya, baso o bote ng mineral, bit mo, alam niya na tubig yon. Magganong-ganon yan. Nagpapahiwati na gusto niyang uminom. Tubig, may bit-bit kang baso. Kung kaya niyang abutin, naabot siya yan, inaagaw niya. Gusto niyang uminom. Naintindihan niya yun, tubig yun. Kung gusto niyang ilabas pa nga niya dila niya, nagpapahiwatig siya na gusto niyang uminom. Yun. Maramdaman mo yung ano ba, yung reaction ng bata. Sabi ko, nakakaintindi na talaga si Tinay sa mga ibang bagay. Intindi na siya. Kasi pag nakakita siya ng pagkain, alam niya eh. Alam niya, magsasalita yan. Hindi mo alam maintindihan, pero yung reaction niya, na para bagang kung intindihin mo yung mga reaction niya, ay pahingi naman, subukan mo ako, kakain ako, gano'n. Yan nakakatuwa sa Bibi Tinay, mga ka-business. Hiyang din siya sa baby ng mama niya. Yun naman kasi talaga pinakalabi sa yung breastfeeding, mga ka-business. Kasi
binuti namin siya ng mga ilang buwan yun eh. Nasayang lang yung gatas, mga kabisnes. Nasayang lang yung gatas na binili namin nung mga nagdaan pa na marami nga mga nagpaabot nun eh, ng gatas, pang gatas kay Tinay. Hindi niya iniinom mga kabisnes. Noong ano pa siya, nung medyo mali, may sanggol pa, no? Maliit pa. Yun, kahit anong ba yun, iniinom yun. Pero nung palaki na siya, nakakaintindi na ng panlasa, nalasahan niya. Naku, hindi mo na mapainom ng gatas ng debote, mga kabisnes. Hinahanap talaga niya, gatas ng mama niya. Sabi ko, mas mainam na rin ako. Kasi kaya lang naman namin ginaganon nga, na sinusuportahan namin ng dulo. Kasi minsan, di ba, ito kumaalis Mingay, naiwan lang dito, iniwan dyan tulog. Halimbawa, pag nagising, pwede pa sa kanya. Kahit kanya lang, nung nakakaintindi na siya ng panlasa, hindi niya na iniinom mga kabisnes. Kaya yung may mga natirang gatas dyan sa baba noon, wala na ngayon, naubos na eh. Madami pa sa garapon. Sayang naman kung itapon, alam mong ginawa po namin, hinahalo namin sa kape. Kung nagkape, pagka nasa kape na, di mo naman malulong kung gatas pa ng pang-bibir o ano, okay rin naman eh, kasi pang-creamy na rin eh. Ginagawa namin pang-creamy sa kape hanggang sa naubos. Kasi sayang naman itapon. Kaya, mas pabor na rin sa akin na talagang ginugusto niya sa didi ng nanay. Kasi yun naman kasi pinakadabi siya yung breastfeeding. Pero yun nga lang, hindi mo talaga siya pwedeng iwanan mo ng matagal. Mo aalis si Mingay na iwanan ng matagal, hindi ko pwede kapag pag nagising at naghanap ng didi, hindi talaga hindi mo mapatahan ng mga kapatid niya yan. Kung bawa na bantay ng mga kapatid niya. Pag umaalis si Mingay, tangay-tangay talaga yan si Tinay. Sa bagay, lahat naman ng mga anak ko, ganun ang status talaga nung sila'y sanggol pa. Kung saan yung nanay, ando talaga, yung mga bata kasama. Yan sila Yasio noon. Yan si Yasio, breastfeeding din yan. Si Kia, breastfeeding yan. Halos lahat talaga sila. Ang buwan lang pala, yung panganay ko, nag-breastfeeding siya ng mga ilang buwan lang din. Mga 6 months. Mga ganong edad din Tinay, yung pinakapanganay namin mga kabisnes. Dahil dalawa kami nagtrabaho talaga ng tuwiran noong araw. Noong isa pa lang anak namin. Yung si Mingay nagtrabaho kasi, isa kasi ang trabaho namin dati. Si Mingay ay regular dati yan sa Garmins, mga kabisnes. Ngayon, noong kasagsagan na ako ay wala ang trabaho nga rin noon. Wala ang trabaho noon, mga kabisnes. Nirekomenda ako doon sa kanyang amo ni Mingay sa isang malaking garments yung mga kabisnes. Nirekomenda niya ako doon para makapasok na rin dahil yun nga, na mag-isa lang siya. Pero regular siya doon sa garments na yon. Ngayon, nung nirekomenda niya ako, yun, pumasok na kaming dalawa. So wala na ngayon magbabantay sa bata, pinapaalaga namin. Kaya yung panganay ko ay talaga na lumaki sa bote, mga kabisnes. Lumaki sa bote. Nakagatas lang yan siya kung mga sandali pa na nakagatas siya ng ina. Mama niya, sandali lang siyang nagdidi sa mama niya. Pero medyo lumaki-laki na siya, yun na. Puro bote, kaya natandaan ko nga dati niyan pinapangutang ko pa sa kantin yung yung gatas niya na Nistogin, apat na karton inukuha ko sa kantin. Inuutang ko pa yun kasi ang bayaran namin nun tuwing linggo, pagdating ng isang linggo, sahuran, saka ako magbabayad sa kantin, mga binukuha kong gatas. Kaya nung tandaan ko yun dati, nung inipon ko yung mga karton ng bata, hindi ko tinatapon eh. Iniipon ko lang siya sa, meron kasi akong divider dating malaki din. Basta lahat ng mga karton ng gatas ng bata, iniipon ko lang ganyan. Tapos nilagay ko sa sako, sobrang dami.
Kasi ano ko nga, parang kinakalakal ko ba. Sabi ko, sige, yan lang yan. Patong-patungin ko lang siya. Wala namang laman. Pero kala mo, tiginan mo sa... Tingnan mo, alam mo, may laman pa kasi buo yung karton. Hindi ko naman sinira eh. Yan, patong-patong yan. Sobrang dami. Biro mo 1 linggo. Yung 4 na karton, sandali lang sa anak ko. Sandali lang kay Jamila yung isang karton na gatas. Ay, yung 4 na karton, yung 1 linggo. Sandali lang. Lalo na ng palaki saan takaw sa gatas. Naging 6 kasi ang lakas talaga ng umano. Ang hindi ko lang sukat akalain na ano siya, tumaba siya ba, nahiyang siya. Oh! Buti mo nga to. Ano yan? Excuse po mga business. Huwag ako nakapilmen kayo mga business. Hindi po tayo mga business. Yan ang minday ko. Alaga ako sa kapin. Sabi yung mga, uya akong bibitinay ng mga business. Kaya yun nga na kahit ganun yung gatas ng anak kong panganay dati ng Nistogin. Natandaan mo yun yung gatas ni Jamila ng Nistogin. Ano po mga business? Say hi. Na hiyang yung bata, ang taba ng anak ko. Hello. Ang taba nun ni Jamila na gatas ng Nistogin. Nistogin to, nag-Nistogin 1 muna, tapos Nistogin to, no? Ganun mga business. Natandaan ko yan eh. Sako yung mga karton na ano namin, no? Kasi hindi ko tinako yun. Kasi Ay ba, grabe, ganda kayo, amen. hiyang yung anak ko pa rin kahit nakagatas sa libote. Pero kung si Tinay, kahit yan o, tinong yung gatas lang siya ng mama niya. Pero ang taba. Taba. Ano na yun? Nagkahimus yan kayo. Diyan na lang, diyan na lang. Kakain sila mga kabisnes. Ako nauna na kasi ako kumain. So yun lang, yun po no, yun po yung kwento doon sa aking panganay. Kaya ang panganay ko ay siya lang sa mga anak ko na hindi nagtagal sa breastfeed. Siya lang ang hindi nagtagal. The rest, the Dudong, yan, si Makmak, puro ano na yan, puro gatas na nag-ina. Kasi bakit po kami? Noong gumanda na yung takbo ng trabaho ng dalawa, ang ginawa ko mag-business dahil noong pinaalaga ko nga yung panganay ko ay nagkaka-problema doon sa nag-aalaga. Kasi nung yung nag-aalaga ng panganay ko noon ay nabalitaan ko ay nag-iinom. Babae yun po mga business nanay na, tanda na rin. Minsan hindi baga naalagaan mabuti yung bata sa ko kasi nagiinom po eh. Bagaman may mga anak siya na nabubuhat doon sa bata, pero ang hindi ko nakuhan ba, sabi ko paano yan yung nag-aalaga ng anak mo ay sabi ko kay Minggay nagiinom pala mga kabisnes. Di sabi ko kay Minggay, kung ganun din lang naman pala, resign ka na lang, sabi ko. Ako na lang ang magtatrabaho kasi noong time niya mga kabisnes, ako na-regular na rin trabaho. Na-regular na rin ako. Ang trabaho ko, natandaan ko nun ay public inspector ako sa isang mga tila. Naging trabaho ko dati. Kaya nung time na yun, pina-resign ko si Minggay. Sabi ko mag-resign ka na dahil okay ang trabaho ko dito. Okay na to, sabi ko. Ayaw pa sana mag-resign nga yan eh. Hindi ka ako, yung bata, walang magbantay ng tuwiran. Hindi, pina-resign ko siya. Hindi, okay naman ang naging trabaho ko kasi regular na ako, na-regular na rin ako. Siya naman ang pinapa-resign ko. Simula nung nag-resign si Minggay, hindi ko na hindi ko na pinapapasok ng publika kasi ayaw kong ibang tao mag-alaga sa mga anak ko, mga kabisnes. Ayaw ko talaga. Yun ang ko nun. Hindi ko ayaw kong mag-alaga na. Ayaw kong ibang tao mag-alaga. Kasi parang nadala ako doon sa panganay. Kaya sunod yun. Hanggang sa, si Dudong na. Si Minggay nag-alaga.
Yung papa ko, yung papa ko, nakapag-alaga yung kay Lulong. Yung buhay pa ng papa ko. Pag-alaga yun. Basta, simula noon, hindi ko na talaga siya pinapapasok ng pabrika. Makapasok siya sandali. Nakakapasok pa din naman yan siya eh. Tapos, hindi ko rin siya pinapatagal. Sabi ko, hindi na. Mas mabuti pang dyan ka na sa bahay. Kaya trabaho talaga ng nanay. Hindi sa pabrika, dito sa bahay ka talaga. Sabi ko, yan ang katuwiran ko lagi eh. Sabi ko, ang trabaho ng nanay, sa loob ng bahay, hindi doon sa pabrika. Bagaman, ang gusto niya makatulong sa akin. Kaya lang, ayaw ko kasi ibang tao mag-alaga sa anak ko. Ikaw ang mag-alaga dyan. Sa bahay ka lang talaga dapat. Hindi pwede. Hanggang sa dumating ang panahon na, marami na sila. Sabihin hindi talaga, bahay lang. Makapamasukan, sandali, mga ganyan. Pero kung minsan may mga pagkakataon na gipit kami. Papasok siya, pero hindi pa rin pagkatapos ng hindi na, tama na. Sa bahay ka lang. Hanggang sa yung medyo napunta na ako dun sa trabahong doon ako natutong magmaneho mga kabisnes doon sa pabrika na yun. Laking pasalamat ko sa pabrika na yun dahil natuto ako doon mag forklift operator mga kabisnes kasi may forklift silang 2 tons tapos may isa 2.5 tons mga maliliit na forklift lang yun. Doon ako naging bihasa sa pagdating sa forklift operator na magkakamada ng mga box na ang laman ay tela. Kakamada ko yan ng minsan 4 na patong. Ang isang box pakatangkad. Ngayon sinusungkit ko yan at pinapatong-patong ko yan pinakamada. Sobrang dami. Yung isang malaking bodega puno yun sa mga tela mga kabisnes. Kasi nga siya garments nga siya hanggang sa natuto akong magmaliho sa labas. Doon na nung nagmaniho naman ako sa labas, agad-agad humawag ako ng malaking truck mga kabisnes. Nag-forward ako hanggang sa gumamit ako, hanggang sa nagmaniho ako ng 10-wheeler. Doon na sa mga heavy equipment, doon ako bumabad ng napakatagal. Doon ko binuhay ang mga anak ko. Doon yung naging hanap buhay ko na talaga. Doon ako bumabad ng matagal sa truck. Kasi sa truck, di hamak na mas malaki ang kinikita. Kung ikumpara mo doon ka lang sa loob ng pabrika, mas lamang ako pag nasa labas ako. Ayun, yun ang nagiging experience ko mga kabisnes ko dahil sa yan po mga kabisnes ulan pa din. Ulan talaga, nakakaano pa din yan. Saan ba saan yung baba mong nanay kasi sa'yo pa. Close, open, close, open, close, open. galing! Naman nagkakulat ka! Close, open, close, open, close, open. Open. Papa lagi? Wala si Papa. Papa. Ay, asa pagtulong nyo ay sigurado pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal
heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.